Hello, what's up, this is Cotman. Back again for another detalyadong review. This time, ang pinakalumang Pixel, ang kauna-unahang Pixel pala, Google Pixel 1. So, yes, isasalang na natin siya. Uy, pansin nyo? Yes, sa mga matatagal na gumagamit dyan, nakakamiss din to. Hoop! Kabagalan na rin. Hindi na rin ganun kabilis. Hoop! Kabagalan na rin. Anyway, just in case, nag-enjoy ako masyado. Just in case na curious kayo, unahan agad natin, wala nang paligoy-ligoy. Ang presyo po nito is 4,500 pesos. Yan, nabili ko po ito kay Sir Boy Tibilio. Matagal ko na recommended dito, highly recommended sa channel na to kasi lahat ng second-hand smartphone binibili ko sa kanya. Technically, hindi po ito second-hand. Wala lang siyang box, pero nakaseal pa po siya dun sa plastic niya and yung kanyang IMEI nandito pa lahat. And nakita nyo naman dyan sa unboxing na yan. Yan. So, basically, ako po ang kauna-unahang gagamit nito. Okay? Hindi lang po siya naka-box, pero technically, ikaw po ang unang gagamit. Sasabihin naman sa'yo ni Sir Boy Tibilio kung second-hand ang makukuha mo or ikaw ang unang user. So, itong smartphone na to, which is alam ko, ito yung mga stock niya, is mga, masasabi nating semi-brand new. Okay? Kasi ako pa rin naman ang unang gumamit. But anyway, 4,500 at ito po yung specs. Yan. This is currently running on Android. Actually, nakita nyo naman, nung nakuha ko to, Android 7.1 po siya, and then ngayon, tinanggap ko yung mga update na umabot ako hanggang Android 10 nga lang. So sa Android 10 na to, ang pinaka-latest ko na security patch na nakuha is, I believe, nasa 2019 pa. Pixel, Android security patch level, October 6, 2019 pa. So ang tagal na po. So technically, hindi na po siya applicable sa mga, alam niyo, masiselan dyan na ayaw nila ng mga luma ang security patch. Okay lang yan. Hindi po para sa inyo to. Huwag na natin ipilit. Hindi para sa inyo to. Pero sa mga kagaya ko na okay lang, Google Pixel po naman to. Hindi man po ito China phone, you know, Google. So para sa akin, pwede na rin to. Para sa akin, mapagtsatsagaan ko rito. Kasi may isang feature ito na talagang kailangan ko actually. Ano yun? Isa-isahin natin yan. So, kung interesado ka na, let's start. Unang-una, okay, build and design muna tayo. Konting tour muna saglit, no? As you can see, laki po ng bezels niya, which is nakakapanibago itong part na to. And naging problem ko to actually nung naglalaro ako ng Mobile Legends, nung tinatest ko yung game. Kasi syempre, nasanay na ako na ang screen ay edge to edge. So, minsan naglalaro ako, minsan napunta rito yung finger ko. Nagtataka ako, hindi na siya nagre-respond. Kasi nakakalimutan ko na bezel na pala itong part na to. So, babalik ulit ako doon. Kapag medyo nanggigigil na minsan, hindi ko na ma-realize na yung kamay ko, yung daliri ko, napunta na sa dito sa gilid. Which is, yeah, medyo hassle. Yun ay problem ko lang naman siguro kasi nakasanayan ko na. Pero siguro kung masasanay na rin ako sa smartphone na to, why not, diba? Pero I wouldn't recommend this for gaming. Why? Mamaya pag-usapan natin yan. Balik muna tayo sa kanyang aesthetic. So, single camera sa front, that's 8 megapixel. Meron po tayong earpiece dito and then ito ay sensor. I believe ito ay proximity sensor at saka kung ano pang mga sensor na dyan kalagay. So, sayang sana ginawa na lang nila itong speaker no, para front-facing yung speaker but hindi siya. Talagang bezel lang talaga siya. And then sa taas, nandito po, meron tayong antenna line and then meron tayong 3.5mm jack. Okay? So sa mga old school dyan, gumagamit pa rin ng wired earphones, pwede nyo pong gamitin ito. Actually, so good pa talaga siya. Sa kaliwa naman, nandito po yung SIM tray. Single SIM lang po ito. Nano SIM lang po actually. Pakita ko sa inyo na mabilisan lang. You know. So, yun, nilagyan natin ng 5G. So, sadly, hindi naman ito supported ng 5G. 4G LTE lang po ito. Pero, gagana pa rin naman po kahit 5G yung SIM card mo. Pero, syempre, ang kaya niya lang i-receive ay 4G and LTE lang din na signal. Kahit na 5G yung SIM card mo, okay? Meron tayong dalawang antenna lines dito. And then, meron tayong sa baba, dalawang speaker girls supposedly. Pero sadly, isa lang po ang totoong speaker dyan. Itong nasa kaliwa lang. And during gameplay, actually, nagka-problema pa ako rito. Kasi namamafold ko siya rito. Pag tatakpan ko na siya, nanggigigil na ako. Yan. Hindi ko na narinig yung nilalaro ko. So, yeah. Andito lang yung speaker. Wala pong silbi ito. Design lang to. Aesthetic lang. And then, USB Type-C 3.0 po ito. 3.0! Okay? From 2016, actually, kaidaran pa ito ng aking LG V20. Sadly, bumigay na talaga yun at wala na ako makuhang pakinabang talaga doon. Pero, andito pa rin yun for collector's item na lang. But this one, very useful pa rin actually. Not bad. Kasi nga ako ang unang user, so hindi pa po ito last pad. And hopefully, kapag bumili kayo kay Sir Boy Tibilio, ganito rin ang makakuha nyo. Kayo ang unang user. Walang box, pero at least kayo pa rin ang unang user. Solid pa rin po actually. Now, sa kanan naman is nandito po yung volume rocker and yung kanyang power button. At sa likod, of course, nandito po single camera lang po ito, mga sensors po yan, and then the flash, and then nandito po yung rear
fingerprint. Meron tayong Google logo rito, which is, personally, ang ganda ng design. Gusto ko ng ganitong design ngayong 2024. Okay lang na minadagdag na camera, it's okay, but ganitong design ang ganda. Nakakamiss tong design nito. Yeah, para sa akin, pangarap ko to nung time na yun. Kaso, yung budget natin, pang isang cellphone lang, pang isang smartphone lang. So, hindi tayo makabili nito nun. LG V20 lang talagang pinili ko nun kasi mas naastigan ako sa LG V20 nung time na yon. By the way, kung makipapansin nyo, ito po ay aluminum, pero ito, this one ay glass. Aluminum yung back, glass po rito sa taas, and then aluminum din po itong frame. Tapos, Corning Gorilla Glass 4 yung screen. Itong glass naman sa harap, Corning Gorilla Glass 4 po yan. So, hindi rin pipitsugin kahit papano. Now, speaking of display, nasa display na rin naman tayo. 5.0 inch. Diagonally, Full HD po yan. Yes, 1080p po yan kahit na 5.0 lang. Yes, ang liit. I know. Pero I wouldn't recommend this as your main phone. Siguro, goods to as backup phone. Why? Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Again, Full HD, pero ito po ay AMOLED. 60Hz screen refresh rate, yeah, 2016, wala pang 90Hz ng time na ito. Pero AMOLED po yan, 60Hz Full HD. Okay? Supported po niya ang 10 multitask, just in case na naglalaro kayo. In case lang naman na mapilit kayo, kahit di ko nire-recommend for gaming ito, gusto niyo pa rin laruin for gaming. Supported po niya hanggang 10 daliri. 125 touch sampling rate, supported din niya. At ito malupit, Widevine Level 1. Yes, sa Netflix po, nagagamit po natin ito hanggang Full HD na makikita nyo dyan sa screen. Sa Netflix, mapapanood nyo po rito Full HD. Sa mga masaselan dyan at gusto nila Full HD, maganda po rito manood. Okay? Pagdating sa display, very good po actually. Maliit, yes, pero very good para sa akin. Itong display na to. Solid. Buhay na buhay ang kulay. At yan, makikita nyo naman dyan sa screen. Solid po manood dito ng mga HDR content. Talagang, at black is black talaga rito. Iba talaga ang mga sinuunang AMOLED nun eh. Maganda, hindi oversaturated yung kulay. Yeah, may saturation pero enough lang para maging colorful. Ano ba talaga? Okay, lipat na tayo sa camera. Yun! So, ito ang isa sa pinakamagandang reason bakit gusto ko siyang i-recommend sa inyo as your backup phone. Ang ganda po ng camera nito. Okay, 12 megapixels sa rear camera, 8 megapixels sa front. Yeah, maliliit yung number, yes, pero don't forget, Google Pixel po ito. At hindi po yung sensor ang panlaban nila dito, yung camera software. Okay? Dati ko na yung sinasabi sa inyo, huwag kayong papasilo sa 100 megapixel, 200 megapixel. Lagi yung tingnan, maganda ba ang camera software. And this one, ang solid po na makakuha rito. Hindi po oversaturated, malapit sa realistic na kulay. With very, very minor lang na saturation. Yeah, may konti pa rin, pero ang lapit po sa katotohanan. Depth of field effect niya is natural and not too artificial, solid. Para sa akin this is the best camera sa below 5,000 pesos na category. Ulitin natin para emphasis lang, baka hindi na-gets siya. Ang iba dyan, merong listening comprehension issue. Best camera phone below 5,000 pesos. Wala kang mahanap na 5,000 pesos na ganito kaganda ang mga kuha. Ganitong shots. Yes. Not to mention na meron po siyang 4K at 30 FPS video recording dito sa rear cam. Yes, may hint po siya na EIS sa 4K pero mas makikita mo yung stabilization niya sa 1080p at 30 FPS. Pakita ko na yung mga sample. Ayan, pagsawa kayo. One is the 1080p at 60 fps. Dito gumagana yung image stabilization. Nice. So ibabalo pala ng 1080p. Kamusta naman ang microphone? So ito yung kanyang selfie. 1080p at 30 fps kung di nagkakamali. Basta ito na yung sagad niya max sa settings. So makikita ko wala siyang OIS o EIS pero maganda. Yun, saturate, ano yun talaga? Highly exposed. Yeah. Medyo hirap din siya sa adjustment. Pero yung kulay ko, mukhang tama naman. Yung background ko lang, kung masyadong maliwanag is exposed na siya, highly exposed na. Yun lang, kamusta yung mic? Para mas ma-enjoy nyo, kung gusto nyo talaga mag 4K recording dito, although hindi ko ina-advise kasi nga 32GB lang storage nito, pero yeah, just in case lang gusto nyo na naman, pwede kayong gumamit ng tripod at saka gimbal. Kung gusto nyo talaga gamitin yung
4K at 30 FPS. Pero I would recommend, ang ganda na po ng kuha niya ng 1080p at 30 FPS. Meron ka pang stabilization. Basta i-activate mo lang yung stabilization. By default kasi hindi po siya naka-activate. Gawin nyo, pagka-open ng camera software, click nyo na itong taas, punta kayo sa settings, and then sa pinakababa, nandun yung either i-activate nyo yung Ultra HD, 4K, at saka video stabilization. So, enough ko na siya kasi mas gusto ko na yung Full HD or 1080p niya na video recording. Mas gusto ko yung quality at saka syempre para mas tipid sa storage. And then, yung video stabilization ang inon ko. Yes. And then, ang ganda rin niya actually sa low light. Lalo kapag ka pictures. Pag video recording, sakto lang, pero sa picture talaga, sa lahat ng mga pictures, ito ang pinaka-solid sa below 5,000 pesos category. So, meron pa tayong ibang mga features. May night sight pa, syempre. Kung gusto mo na mas maganda ang kuha sa mga madidilim, lens blur. Ito naman yung may background mo, gusto mo naka-blur. Yeah. And then, meron tayong panorama, photosphere, slow motion, time-lapse, playground lens. Pero, hindi ko nare-recommend niyang gamitin. Ang pinaka-magagamit nyo talaga rito, itong tatlong to. The main camera, the night sight, and the video. Solid na po dyan. Yes. So, ang masasabi ko lang talaga, yung gusto nyo ng good camera below 5,000 pesos, ito na yon. Ito na yon. Wala akong maisip na tatalo rito below 5,000 pesos. Kung meron kayo maiisip, palagay na lang sa comment section. Okay? Now, lipat na tayo sa performance. Okay, let's be realistic. Pinuri ko na siya sa camera. Pero hindi po siya ganoon kaganda or maasahan sa performance. Take note, this has Qualcomm Snapdragon 821 pa. 821. This is 2016 flagship chipset. 2016, ano na ngayon? 2024. 8 years ago na. Mag-iisang dekada na po siya. Okay? So, meron lang siyang 4 na core sa chipset. Yes, this is only quad core. Take note, quad core. At yung pinakamataas niyang clock speed ay 2.15 GHz. It means, mas malakas pa ang Helio G99 dito. Kaya kung may Helio G99 or Helio G100, mas malakas pa rito, of course. Quad core lang to, octa-core yung Helio G99. 2.2 GHz ang Helio G99. Ito, 2.1 GHz lang. So, yeah, I understand kung Helio G99 ang trip nyo sa performance. Sure, pero camera, balik tayo sa performance. Okay, since hindi na rin naman mataas ang expectation ko rito, papakitaan ko na lang din kayo ng mga gusto nyo makitang results. Sa Antutu score, 252,000 po. 252,444, yan ang Antutu score na nakuha natin. Ang translation po niyan, isang game lang, as hindi naman to gaming phone. Again, hindi ko recommend to as gaming phone, so hindi ko na tinesto sa ibang mga games. All this time, 2 weeks na yata, 3 weeks na, puro ML lang ako. So, supported po niya ang high FPS hanggang ultra graphics. Pero I would recommend na sa medium graphics lang. Pero still, siyempre, ito ay review. Kailangan kong i-test yung kanyang threshold. Sinet ko pa rin siya sa high FPS ultra graphics at nakakuha tayo actually ng matinong gameplay. Matinong gameplay, take note, bago siya umakyat ng 47 degrees Celsius. So, nag 47 degrees Celsius siya, overheating na po yun. Kung hindi nyo pa nagigets. May mapapansin na ako na manaka-naka lang naman na frame drops. Not to mention na medyo ramdam ko na yung init dito. Yan, dito sa part na to lalo, ang init kanina. So, ang init kapag naglalaro na ako ng Mobile Legends na matagal. So, isa pa napansin ko, first 30 minutes, 10% na agad nabawas sa battery niya. 30 minutes lang po yun ha. One game. A few games lang na madugo-dugo. 30 minutes, 10% na agad nabawas sa kanya. So, doon mo mararamdaman yung battery issue na meron siya. Teka, hold muna natin yung sa battery na yan. So, basically, not for gaming, pero pwede po kayong mag-games. Pero still, kung ang purpose nyo ay gaming, hindi po ito ang i-recommend ko ibang smartphone. Pero hindi ko sinasabi na hindi kayo pwede mag-games. Kung smartphone nyo na to, edi gamitin nyo for gaming. Inyo na to Okay? So, performance, babaan nyo ang expectations nyo. Kasi yan ang pinakita ko sa inyo, hindi siya ganun ka-reliable sa performance. Kaya, pero hindi reliable. Now, lipat na tayo sa battery. Now, nabanggit na rin naman natin ang battery. Sige, lipat na tayo. Ang battery po nito ay 2,770 mAh. Hindi man lang umabot ng 3,000 mAh. Yes, and the charging speed, 18 watts lang supported niya. Kaya pong i-fully charge ng 18 watts na yan, ang smartphone nito from 15 to 100% in 1 hour average. Minsan 1 hour 10 minutes, pero naglalaro siya sa 1 hour. Okay, given. Nung hindi ko pa siya ino-optimize, yung tinitweak, yung pinakikialaman yung mga settings niya, 4 hours lang po tuloy-tuloy na gamit. Yun na yun. Pero that's impressive na actually, considering na 2016 pa ito. And the good part, ako nga ang unang user, so
kaya pa hanggang 4 hours na tuloy-tuloy na gamit. Okay, Messenger, Facebook lang yun, and YouTube. Pero nung pinakailaman ko na yung settings niya, anong ginawa ko? Papakita ko na din sa inyo, nandito na naman tayo. Like, lahat ng nandito, as you can see, lahat ng nandito, kapag hindi naman importante, and importante means mga chat. So, like Messenger, SMS, and call, hindi ko pinakikialaman ng settings nun. Okay? Actually, kapag Messenger, ang ginagawa ko pa nga, long press lang, open nyo yung I, and then dito sa mobile data, nilagay ko siya sa unrestricted. Yun lang gagawin yung unrestricted lang. Para hindi po nadidelay ang notification kasi minsan nadidelay promise yung notification. Pero nung ginawa ko yan, okay na yung notification pero may panaka-naka pa rin na konting delay pero acceptable na since backup phone ko lang naman ito. Now, aside sa Messenger at saka dito sa SMS at saka yung call, lahat ng apps na to, pwede mo nang i-tweak. Anong gagawin? Like for example, itong Google Chrome. Napapakita ko sa inyo, click nyo itong letter I para sa information niya. And then kung mapapansin nyo, naka-off ang background data. Lahat ng app gagawin yan. And then punta sa battery, naka-restricted po. Restricted. Okay? Lahat po ng app gawin nyo yan. Lahat ng walang kinalaman sa Messenger, sa SMS at sa call, gawin nyo yan. Yes, even Facebook, gawin nyo. Ang lakas po kumain ng battery ng Facebook. So, Facebook, gawin nyo rin po yan sa Facebook. Mobile data, off. As you can see, naka-off na. Na-tweak ko na kasi to. Ano ang naging resulta? Actually, mas natuwa ako sa kanya. Napapaabot ko siya hanggang gabi. Minsan, hanggang the next day pa. Yeah. Take note, hindi ko siya main phone. This is just my backup phone. Anong pinaka-purpose niya? Ang pinaka-purpose lang niya lagi, tuwing nasa labas ako, gamit ko lang yung camera niya. Ay, hindi ko pala nabanggit, no? Alam niyo ba na meron din siyang feature, yung mga latest feature din kagaya dito sa nating phone ko, itong nating phone na to. Yung double press lang dito sa power, open yung camera. Yes. Isa yata si Google Pixel sa una nag-implement nun. So, every time na nasa mall ako, nasa labas ako, bit-bit ko lang ito. Kapag gusto kong kuha ng picture, pindot lang ng dalawa, kuha na agad. You know? Yes. And then balik lang ulit, off lang ulit ang screen. Kapag kami nakita ulit ang kukuhanan, double pindot, magwa-vibrate siya, kuha lang ulit. Ganun lang po ka-basic. So, andali po siyang gamitin as camera phone and backup phone. And then, paminsan-minsan, dito rin ako tumatanggap ng mga messenger chats. Dito ako nagre-reply. And mas nagamit ko siya actually sa Facebook. Pero I wouldn't recommend na gamitin nyo ng Facebook dito kasi ang lakas po talaga kumain ng battery ng Facebook. Tapos, try nyo ugaliin na tanggalin yung mga recent kapag magpapahinga kayo or alam nyo hindi nyo siya gagamitin agad ng sunod-sunod. Yes. Kapag ginawa nyo yun, actually, ang laki ng improvement ng battery niya. Para na rin siyang sumasabay sa mga smartphone ngayon. Pero syempre, OA naman na claim yun. Pero like I said, as a backup phone, umaabot na siya ng gabi or minsan hanggang bukas pa ng tanghali. Kasi nga, backup phone ko lang naman siya. Messenger lang at saka calls at saka mga camera. Mostly camera ang gamit ko rito. Yeah, solid na rin kahit paano. Pero again, kung gagamitin nyo ito na hindi naka-tweak, pagkabili, gamit na agad, wala na kayong babaguhin sa restriction at sa background data, well, mga 3 to 4 hours. Yeah, 4 hours, swerte nyo na makaabot kayo ng 4 hours na tuloy-tuloy na gamit. And of course, kung gagamitin nyo itong main phone, yeah, 4 hours malamang yun. I would recommend na gayahin nyo yung ginawa ko. Mas mag-i-improve po yung kanyang battery endurance. Ang laki ng difference. Di ba tayo ng konti sa audio bago tayo matapos? Sa audio po, single speaker lang po yan at ito po ang kanyang sample. Basically, ang ganda na sana ng sound kaso kulang sa power, kulang sa loudness. So yeah, magagamit ito sa kwarto nyo or sa isang room na hindi masyado maingay. Okay siya, usable. Pero yun, kung gagamitin nyo lang din naman ito, I would recommend either gumamit kayo ng 3.5mm jack na headphone or earphones or pwede naman mag-Bluetooth din kayo kasi supported pa rin naman niya ang Bluetooth. Okay, may Bluetooth 4.0 po ito. At okay din naman kahit paano. Nga lang, siyempre, pag ang Bluetooth 4.0 is hindi ganun ka ganda ang total quality niya. So, 3.5mm jack, mas maganda ritong gamitin. Yes! Last na to, sa connectivity. Yun. So, 4G LTE lang to and nano SIM. Single nano SIM lang po ang
pwede rito. Meron po siyang 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi, and gamit natin ngayon is 5 GHz Wi-Fi. Actually, ang ganda po ng reception ng 5 GHz Wi-Fi nito. Sa speed test na ginawa ko, mas malakas pa po ang speed test niya sa normal na mga Infinix Tecno na mga budget smartphones. Mas malakas pa po ang 5 GHz Wi-Fi nito. And actually, big advantage yun kasi nga, kung gagamitin nyo to as your backup phone, ang solid po gamitin para dito sa Google Photos. Mamaya pag-usapan natin, tapusin lang natin to connectivity. Now, sa mobile data speed test, average lang siya. Walang special sa kanya. Naglalaro lang sa 10 to 12 megabits per second. Yeah, yun na yun. Kung mobile data, usable pero don't expect much. GPS accuracy, mas malala. As you can see dyan sa video, 20 meters po yung kanyang accuracy. So, that means sobrang inaccurate talaga. And yan, papakita ko sa inyo kung gaano kalayo yung bahay ko sa pinipinpoint niya na lugar. Ganyang kalayo, that's 20 meters po. Yeah. So, gagamitin nyo ito ng mga tropa nating riders. Hindi ko i-recommend kasi minsan paliko na, hindi pa siya liliko. Ganon ang magiging issue dyan. So, baka malagpasan nyo na malagpasan ng mga kanto na dapat yung likuan. So, not advisable para sa mga tropa nating riders. Now, ito naman ang pinaka-favorite ko ng part. And number one reason bakit ko siya binili, itong Google Photos. Alam nyo ba na si Google Pixel 1 hanggang ngayon is eligible pa rin na gamitin yung Google Photos only upload. Take note, only upload. Hindi po kakain sa 15 GB na limit na Google Drive ngayon. Basta sa Google Photos nyo idadaan. Yan. As you can see, nilagin ko po rito ang Gmail ko na gamit ko sa ibang mga phone. Itong Yan, itong Gmail na to is nakalagin to sa tatlong smartphone, isang tablet, isang laptop at isang PC. So basically, luma na po to na Gmail. Pero in-expect ko, hindi siya mag-work kasi luma na yung Gmail. So ang mangyayari lang pala kapag ginawa mo yon, normal pa rin na upload, 15 GB pa rin yung limit ng mga ibang smartphone. Pero pag dito ka nag-save, kahit anong picture, kahit anong video, actually kahit movies, take note, kahit movies, galing sa tablet mo yung movies, ililipat mo rito, i-transfer mo. I would recommend nga pala use Local Send, ito. Local Send, yung app na yan. Mas mabilis po ang transfer niya, lalo kapag gumagamit kayo ng Wi-Fi 5 GHz. So, kapag nag-transfer kayo dyan, tin-transfer nyo rito, automatic. Basta i-on nyo lang yung backup. Make sure. Like, ginawa ko rito, yan. Diba? Yung backup complete. So, yung nakikita nyo na kinukonsumo, yan yung Google Photos na 1.1 GB na yan, is galing yan sa tablet ko, smartphone yan. Kaya lumalaki kumakain, 1.1 GB. Pero, kapag ka dito nag-upload, okay, as you can see, the Pixel can back up unlimited, sila na mismo nagsabi unlimited photos, videos at no charge. So, tinest ko. Siyempre, unang-una, mga pictures lang, yan, mga videos. As you can see, pag may mga check marks, yan, may mga check marks, yan, usually uploaded na yan at nakabackup na yan. So, what if transfer ka ng movie, 1 GB movie dito, papunta rito. Tapos, nangyari, yan, sinare ko, yan, punta tayo dito sa on this device. Ito yung movies, okay? Hindi yan. Actually, this one is a movie. Okay, pause na natin, baka makapire tayo. So, nung nilagay ko rito, siyempre nilagay ko yung, inon ko yung backup kasi ibang folder na to, hindi na to yung dito sa mga camera. So, ibang folder na to, movies folder ito. So, gawa na lang kayo ng movies folder nyo. Minsan, automatic na rin naman na yan. I-on nyo tong backup and then, matic yun. Open natin again. Papakita ko lang sa inyo as proof. Click natin yung information. Ayun o. Backup. Original quality. Na-i-backup na siya, may check na eh. And then, basahin nyo sa baba, this item doesn't take up space in your account storage. So, kung gusto nyo mag-backup ng maraming photos, videos, movies, kahit ano, basta photos and videos lang. Hindi kasama ang files, hindi pwede ang files. Photos and videos lang. I-save nyo lang sa phone na to, and then hayaan nyo siya mag-backup. Makikita nyo yung loading dyan minsan. Or minsan dito, makikita nyo nagba-backup siya. Hayaan nyo lang sabihin nyo na backup complete, and then pwede nyo na pong burahin yung video. So, pagkatapos mo na siyang i-backup, okay na. Nandito na siya sa backup, may check na. Pwede nyo na po siyang burahin. Okay? Play nyo lang siya. Click nyo to. Ito, sundan nyo to. Kailangan dito nyo siya buburahin. Delete from device. Device lang kasi para mag-i-stay siya sa inyong Google account. Okay? Kailangan ito ang pindutin nyo. Huwag nyo siyang i-delete dito. Huwag. Dito nyo siya i-delete. Delete from device lang. Parang dito lang siya mawawala sa device. Pero nandun pa rin siya sa cloud storage. Pagkabura dito, siyempre, delete device lang din. Punta kayo sa Google Photos dito and then swipe kayo sa pinakababa, andun yung movie. Pwede pa rin i-access. Hindi siya na-delete. Nandito pa rin.
Okay? I don't know why ba't sa pinakababa siya nilalagay, pero at least nandun pa rin yung movie. See? So sa pinakababa, I don't know, yun yung pinaka lumabas lang, pero at least nandoon pa rin yung movie. Dinilit mo lang siya sa device, pero nandun siya sa Google Photos. And even if i-open mo siya sa browser mo, kunwari, mag-open ka kunwari sa laptop. Kunwari lang to, kasi tablet ito, alam ko, tablet ito. Nag-open lang ako sa Google Chrome, tapos tinry ko siya desktop mode, and then tinry ko rin hanapin dito kung kunwari gusto mo lang siyang i-view sa laptop mo or PC. So nandito rin siya sa pinakababa, ayun din. For some reason, July 5, 2015 din yung nakalagay dito na date. Pero dito pa rin yung movie. Hindi po siya nabura kapag binubura nyo siya rito. I know magsasabi dyan na hindi naman na kailangan yan. Pwede naman mag-root na lang ako at mag-custom ROM. I-spoop ko na lang yan. Okay, kanya-kanya yung trip yan. So kung gusto mo mag-root, mag-custom ROM, go ahead. Yun ang gusto mo eh. Pero para sa akin, hindi lang naman kasi yung Google Photo Unlimited Backup ang pakikinabangan ko rito. Extra phone din, backup phone, just in case na malobat agad si main phone. At least meron tayong backup phone and may maganda tayong camera. Just in case na hindi nga pwede si main phone, meron tayong backup phone na solid din ang camera. Why not, diba? And then, kuha lang ng kuha. Pagka na-upload na sa Google Photos, bura na lang ng bura. Hindi na babawasan yung storage na 32GB. Not bad, diba? So anyway, verdict tayo. Itong phone na to ay hindi para sa lahat. Yeah, I know. 2016, ang luma, ang hina ng chipset, quad-core pa, mababa ang battery. Bahala kayo kung yun lang ang gusto nyo tingnan. Ako nakikita ko yung potential and usefulness niya. And that's personally my opinion on that part. So, para sa akin, sulit ba ang 4,500 pesos sa smartphone na to? Yes, sulit po. Pero, like I said, kung ang purpose nyo ay backup phone. Kung gagamitin nyo itong main phone, hindi ko i-recommend. No, please, no. Backup phone lang talaga. Solid na camera ka na and unlimited storage. Why not? So, yun. Yun lang muna ang masasabi ko rito. Kung magtatagal sa akin to, hindi ko alam. Siguro babalikan ko kayo just in case na may mahanap akong bagong iba-vlog tungkol dito. But this one, I will keep kasi nagustuhan ko siya as a backup phone. Why not, diba? So, hanggang doon lang. Again, this is the Google Pixel 1. Kung interesado po kayo, iwan ko yung link ni Boss Boyb Tivillo. Actually, pwede nyo namang i-search basta tama yung spelling niya. Boyb Tivillo sa Facebook page. Meron din po siyang Shopee, yes. So, kung ayaw nyo sa Facebook page, ayaw nyo ng COD. Actually, mas makakamura kayo kung sa Facebook page niya eh. Mas mataas yata ng konti kapag sa Shopee kasi nga, sa Shopee may charge. So, ako personally, umu-order ako sa kanya sa Facebook page. Mas nakakatipid ako ng a few hundreds kasi nga shipping fee pa ang issue problem at saka kaltas nga ni Shopee. Hanggat maaari lang man. Pero again, kung gusto nyo Shopee, meron po siyang Shopee link din. Iwan ko sa description. Yan sa baba ng video. Click nyo lang yung title dyan sa baba. And then yun. Andun po yung mga link. Click nyo na lang. So yun lang naman. Thank you again Sir Boyb Tivillo. Hindi mo pa rin ako binigo. Salamat dito. So susunod ulit ng mga lumang smartphone, mga second-hand smartphone. Pero tingin ko very useful pa rin sa panahon ngayon. As usual, maaasahan talaga si Sir Boyb. Parang sponsored pero hindi naman. Talagang tested ko na kasi siya kasi nga matagal na akong customer and wala pa ako nakukuha sa kanyang or hindi pa ako nagkakaroon na encounter sa kanya na pangit siyang kausap. Ang dali niya laging kausap pag may issue, palit, pinaninindigan yung warranty, so on and so forth. Yun lang naman. In a way, parang na rin kami naging online friends eh. Pero never pa kami nag-meet or anything. But anyway, thank you. And this was the Google Pixel 1. Hanggang doon lang. Sana nagustuhan nyo yung ganitong style ng video. Yes, madaldal, pero wala lang. Gusto ko lang kasi maraming detalye para hindi na kayo, hanggat maaari, hindi na kayo bitin. Andito na lahat ng detalye. So kung nagustuhan nyo yung ganitong style, don't forget to subscribe, like, and share. Doon lang, this is Cotman and I'll talk to you again soon.